Kinumpirma ni Senador Jamby Madrigal ang napabalitang away sa kanilang angkan bunsod ng paghahabol niya sa mana ng kanyang nasirang tiyahin. Nagpapatrol, Linda Humilla. Tila may premonisyon ang socialite na si Chito Madrigal Colliantes na pagkakaguluhan ng mga kamag-anak ang tinatayang bilyong piso niyang kayamanan. Kaya bago pa man pumanaw si Colliantes noong Marso 24, gumawa na siya ng last will and testament para ihabilin at ipamana ang kanyang kayamanan at ari-arian. Pero bigo si Colliantes sa hangarin dahil naghahabol ang pamangkin na si Senadora Jamby Madrigal. Hindi kasi napamanahan si Jamby samantalang 40% ng di pa nakukwentang residuary estate ang napunta sa atin niyang si Chuchu Madrigal Eduque. Ang issue dito, hustisya at prinsipyo. Hindi pera ang habol ko dito. Sabi sa mga ulat, hindi na pinamanahan si Jamby dahil ginastosan na ni Colliantes ang pagtakbo niya bilang senador, una noong 2001 at pangalawa noong 2004. Pero sabi ng veteranong abogado na si Senador Juan Ponce Enrile, malabong makapaghabol si Jamby dahil hindi naman siya anak o asawa ng namatay na siya lang may karapatan sa batas. Unless the civil code was changed, I don't know. I think she will lose. Kung ayos siyang pamanahan ano magagawa mo? Sa ngayon, sabi ni Jamby, family affair pa muna ang away sa mana. Pero sa sandalian niyang maging public issue ito, ilalabas niya ang mga detalye, pati na kung magkano ang halagang pinag-aawayan. Kung malaman niyo yung katotohanan, it will be one of the biggest telenovelas. And you'll be there to know. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Bumalik na sa Vatican si Pope Benedict XVI matapos ang 6 na araw na pagbisita niya sa Estados Unidos. Bago lumisan, nagdaos ng misa ang Santo Papa sa Yankee Stadium na dinaluhan ng 57,000 katao. Kinikayat niya ang publiko na gamitin ang kalayaan para magbigay ng pag-asa sa mga darating na henerasyon. Mariin din kinundina ng Santo Papa ang abortion. Nauna rito nagsalita ang Santo Papa sa United Nations Security Council at binisita ang Ground Zero sa New York, kung saan binasbasan niya ang mga pamilya ng mga nasawi sa World Trade Center bombings. Sa Indiana naman, nagdiwang ng kaarawan ang tinaguri ang pinakamatandang tao sa buong mundo. Sa edad na 115 taon, hawak ni Edna Parker ang Guinness Record bilang world's oldest living person. Isang dating guro si Parker na isinilang noong 1893. Ipinakita ni Angel Locsin kung bakit siya pa rin ang #1 magazine cover girl. Samantala, kakaibang katuparan naman daw ang natamo ni Angel para sa kanyang ika-23 kaarawan. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Ang ganda ni Angel sa kanyang latest pictorial para sa Maxim Magazine May Edition. Kahit hindi mag-alis ng saplot, lutang pa rin ang alindog ni Angel. Parang rosas ding namumukadkad ang ganda ni Angel na magdiriwang ng kanyang 23rd birthday sa Miyerkules. Konting hangin. There. Good. Eyes here. Natutuwa rin si Angel sa mainit na pagtangkilik sa lobo, kung saan aabangan ang marami pang revelasyon sa kanyang pagkatao at sa relasyon nila ni Piolo Pascual. Gayon din sa pagdagdag ng bagong sorpresang karakter sa teleserye. Samantala, minabuti muna ni Angel na wag na magsalita sa relasyon nila ni Luis Manzano. At sa likod ng glamour at mga isyong showbiz, mas nakikita ni Angel ang kahulugan ng kanyang pagkatao, kapiling ang mga kapuspalad na kabataang taga Payatas, Quezon City. Kasama ang kanyang ama at mga taga-Gabriela, pinasaya ni Angel ang napakaraming bata sa kanyang advanced birthday party kahapon. Naikwento rin ni Angel na nag-disguise siya para personal na makilala ang mga bata ng Payatas at maimbitahan sila sa okasyong ito. Bilad ako sa araw para makita ko sa sitwasyon. Nag-invite ako ng mga bagay. Sa kaya mga na-meet ko yan, kaya kilala. Pinagkatawalan nila ako kasi may pustiso ako habang kausap ko. Sa'yo nakikilala na pala nila ako, yun na nagsasalita. Iba-iba yung pakaramdam talaga na dito na nasa-share ko yung blessings na natatanggap ko. Sa gitna ng kislap ng kanyang ginagalawan, nakita ni Angel ang regalo at tunay na katuparan sa kanyang kaarawan. Yung totoong kaligayahan talaga na simple lang pero may katuturan. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, exclusive sa wana pag-aari ng isang starlet, bumulaga sa isang shop sa Quezon City.
Isa pang exclusive, dating Pangulong Cory Aquino, masayang nakiparty sa unang kaarawan ng apong si Baby James. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World.